Viral photo ng nanalo sa loto nung nakaraan. Totoo nga ba or edited lang? At totoo nga bang may nananalo sa loto? O isa lamang itong anomalya ng PCSO? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Kasama na sa buhay ng mga Pilipino ang tumaya dito sa loto. So kahit kami dati, tumataya din kami dito sa loto, no? Dahil nga naman, isa itong tsansa na baka kapag ka nanalo ka is eto na yung magbago ng buhay mo. Kaya nga naman karamihan sa mga Pilipino is nagbabaka sakali na tumaya dito sa loto at tumaasa na isa sila sa mananalo. At neto nga nakaraan, merong nag-viral sa Facebook na isang litrato ng nanalo sa loto kung saan inaabot sa kanya yung cheque ng kanyang napanalunan. At marami ang nagsasabi na edited lang daw yung photo o hindi naman daw talaga totoo na may nanalo. Kaya naman nagkaroon tayo ng konting research para malaman natin kung ano ba talaga yung nangyayari dito sa loto. Dahil nga naman napaka-unfair sa napakaraming Pilipino na tumataya ng patas tapos meron palang anomalya. Kung meron man, okay? So kagaya na lamang dito sa article na mula sa Philstar Global, ayan, mula sa philstar.com. PCSO admits editing clothes of lotto winner due to privacy concern. So dito pa lang sa ating title, no, aminado na sila na inedit yung damit lang daw, okay? And speaking at a hearing by the Senate Ways and Means Panel on Thursday, the PCSO clarified that the image was altered to hide the clothes worn by the winner when she claimed her prize. The photo, which was posted on PCSO's official social media channels, has since gone viral, with social media users poking fun at the seemingly unrealistic image of the person. Okay? So talagang edited, no? Hindi nila tinatanggi So talagang edited at hindi nila tinatanggi yun. So pinag-usapan talaga yan sa social media at yung iba ginawa pang memes. At eto, isa pa sa mga dahilan nila, no, sabi nila na yung dati daw na nanalo is nag-complain. What if nga daw na makilala kahit takpan yung mukha, ma-recognize yung suot na damit ng taong yon. And sabi nga din ni Senator Rapi Tulfo, yan, there is a clamor to know the truth because many are saying that the person who won the 690 million was not a legit bettor but instead the friend of a person who invested 30 million to win that 690 million. Tulfo said in a mix of English and Filipino. So, sinususpetyan nga ni Senator Rapi Tulfo na baka merong anomalya. At talagang pinupush ni Senator Rapi Tulfo na alamin, no, inaalam sa kanila na i-reveal nila yung identity sa kanila para nga maniwala na kung legit ba talaga yon yung tumaya na yon at yung nanalo na yon. At ito, isa pang article na mula sa Rappler, ayan, rappler.com, ay pinablish noong January 25, 2024. Sa itong article na kung saan nagsususpetsahan nga nila itong PCSO na merong anomalya na ginagawa dito. Kasi nga naman daw nakakapagtaka na dati bago makuha or bago may manalo nung jackpot is inaabot pa ng ilang buwan. At ito yung isa pa daw na nakakapagtaka, no? Ayan, the PCSO raised on December 16, 2023 the minimum guaranteed jackpot for the Grand Lotto 655, Ultra Lotto 658, Super Lotto 640 non-buy 500 million each and 1 million each for Lotto 642 and Mega Lotto 645 as part of its Christmas and New Year draws. Okay, so medyo ni-raise nila yung parang pot money para dun sa mananalo. Okay, at eto, no, take note dito. Ayan, on December 29, 23, a lone bettor won 571 million in the Ultra Lotto 658, the biggest jackpot in 2023. No, isipin nyo kung gaano kalaki yun, 571 million noong December 29. Okay, and then eto, ilang linggo lang, on January 16, 2024, a bettor won 640 million with a combination 26, 33, 14, 48, 6, 42 in the Super Lotto 649 draw. Okay, so kung mapapansin nyo, ilang days pa lang yung lumipas, may naka-jackpot na naman na 640 million. Kinabukasan, ayan, on January 17, another lone bettor won 698 million in the Grand Lotto 655 with the correct combination of 24, 50, 52, 9, 51, 3 through PCSO's new e-Lotto platform. Okay, at eto, 3 bettors meantime won in the Lotto 642 jackpot on January 2 with a price of 108 million. So, tatlo yung nanalo, nagati-hati. At eto pa, no, noong January 8, no, mayroon din daw nanalo nung Mega Lotto 645 jackpot of 121 million naman, nagati din. Dalawa sila.
Okay, so dito pa lang mapapansin nyo, kagaya dati, no, medyo matagal talaga tinaabot ng ilang buwan bago maka-jackpot or bago may manalo. Pero dito nga, medyo nakita na sila ng kakaiba. Dahil nga sunod-sunod at kung mapapansin nyo, ang laki ng pot money, ang laki ng jackpot. At eto nga yung suspecha ni Senator Rapi Tulfo. Tulfo suspects that the PCSO intentionally boosted the jackpot to reduce the risk for wealthy bettors who are then able to bet on all combinations to win. For instance, in the 649 Lotto, he said there are 14 million combinations and 20 pesos per each bet. A wealthy bettor can spend 240 million to win and he can recover his investment if the price is boosted. Okay? So sabi niya dito talagang sinadya, no, na i-boost yung pot money or yung jackpot. Isipin nyo, ang jackpot is 600 million. Okay, at gagastos lang siya ng 240 million para mabet niya or matayaan niya lahat ng combination at 20 pesos per bet. Sureball na yon na mananalo siya ng 600 million. No? Dahil nga tinayaan niya yung lahat ng combination. So wala nang kawala dahil tinayaan niya na lahat ng possible na lalabas. Okay, so 600 million at tapos 240 million lang nagastos niya. So ROI siya, may tubo pa siya, may profit siya. No, na almost parang 300 plus million. So ito yung nakikita nila na parang something fishy or anomalya, no, na parang sinadya nga naman nila na erase yung pot money para nga naman daw isa siguro sa kanila or somehow connected dito sa kanila is to tayaan itong lahat ng combination. So profit pa din at syempre meron na ring balato yan, no? Meron na ring bigay dyan sa mga nagsadya niyan. And Tulfo claimed that PCSO had someone bet on all combinations that was won via iLotto and that a machine generated all combinations, a charge that Robles denied. Okay, tinanggi nila. Sabi nga nito ni Senator Aquilino Coco Pimentel III, yan, based nga daw sa history ng PCSO, Lotto, inaabot daw talaga ng ilang buwan, no, bago talaga may maka-jackpot dito sa Lotto. Nagtataka nga sila dahil sunod-sunod yung nananalo tapos ang laki ng pot money or yung jackpot. In less than a month. Okay, so wala pang isang buwan talagang sunod-sunod. Halos araw-araw may jackpot. Pero ganun pa man, tinatanggi pa rin nila na wala naman daw talagang anomalya. So kayo, ano sa tingin nyo? Meron nga ba talagang anomalya dito sa PCSO? So i-comment nyo lahat ng opinion nyo sa baba. So yun lang mga kaibigan, I hope nakatulong tong impormasyon na to. At kung nagustuhan nyo nga yung mga gantong content, so pwede kayo mag-subscribe sa baba para maging updated kayo sa mga latest news, mga latest na issue at mga latest na mga problema na nangyari dito sa ating bansa. So yun lang mga kaibigan, maraming salamat sa panonood. Hanggang dito na lang. Alright, peace.